Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay September 19, 2024. So, maganda ulit yung sipa ng market natin, di ba? Kahapon, parang bearish tayo sa kanya kasi nagkaroon tayo ng Dow G. Pero yung foreign buy kasi natin kahapon, hindi pa rin naman siya tumitigil. Tapos ngayon, ang lakas ng foreign buy natin, no? So, talaga sisipa si PSE natin. So meron siyang 1.60, ilan ba to? Malabo yung mata natin. 1.69 billion net foreign buy po siya. Tapos nag-close tayo, positive siya, 0.65%. So malakas kasi yung mga stocks natin na naiwan sa baba, sila talaga yung marangkada. Halimbawa sa mga mining stocks, si Nickel, malakas siya, si na URC, gumagalaw yung price action natin. So yung mga hindi natin napapansin na mga blue chips natin last time, sila naman yung mga gumagalaw. Yung mga classic natin, sina Ali, SMPH, sina ACEN. Si ACEN nag-up din yata ngayon eh. So hindi sila masyadong gumagalaw. Pero yung mga naiwan sa baba, sila po yung mga sumusunod na umarangkada. Kaya patuloy na umakyat yung market natin kahit na yung mga common na stocks nga natin is hindi sila umakyat ng kanilang mga price action naman. So bullish yung market natin ngayong Thursday kasi kagabi nagkaroon na ng interest rate cut sa US. So mga tama ba 50 BPS points yung binawas sa interest rate nila. So from 5.5 naging 5% na lang siya. So nag-celebrate yung market natin. And ewan ko anong gustong gawin ng foreigners natin, no. So mukhang balak i-break out yung 7,400 kasi laki niya, no. So yung bilang natin na more than 9 billion from the past few days is more than 10 billion na po yung pumasok na foreigners dito sa market. So first time ko makakita ng ganyan simula na mag-recover yung stocks natin nung nagkaroon tayo ng pandemic. So sobrang lakas talaga ng foreign buy sa market. Kaya kahit overbought na si PSE, so mapapansin mo nag-overbought na siya second time for this week is gumagalaw pa rin yung mga stocks natin. Normally, nagpo-pullback na sila eh. So expect ko magpo-pullback tayo ngayon kasi nga Dow G yung kandila natin pero iba malakas pa rin. Solid pa rin yung candle ng closing natin kapon. So mukhang mag-stay sa overbought si PSE natin for the uh, until next week siguro na hopefully hindi buhusan mamaya. Kasi yung nakikita naman natin na futures sa US market, malakas yung futures na pinapakita. So, para mag-open ng matataas yung mga alaga natin doon sa bandang US market. So nagse-celebrate sila. Parang sa atin din naman sa Pilipinas, nung nag-cut ng interest rates, 25 BPS points nga lang siya, um, nag nag-ano tayo, nag-exceed tayo ng 7,000 level, di ba? Okay? So hopefully mas maganda pa yung makita natin. So Friday bukas for the coming few days or next week na trading natin. So ito yung mga trending stocks natin sa ngayon. So ito nga yung mga sinasabi natin, yung mga hindi natin pinapansin. Sina Security Bank, sila ngayon yung nasa unahan ng mga trending stocks. So Security Bank, nag-up siya ng 2.56% and meron din siya malakas na foreign buy kahit pa paano 57.84 million. So OGP, nauna siya kasi may breakout din yung candle natin. Meron siyang 3.87% na gain sa market. Kailan but net foreign sell naman siya. So net foreign sell siya ng 17.8 million. Tapos si Plus natin, so yun nga, medyo mahina na talaga siya kasi yung foreigners naman natin, hindi tumitigil sa paglabas. So meron siyang drop na negative 1.4%. So talagang magkukulong siya doon sa range na sinusukat natin. Negative 56.75 million net foreign sell itong si Plus natin. So talagang mahina yung sentiment ng market. Hopefully, kayanin mga foreign ng locals kasi kung hindi, magbi-breakdown ulit yung price natin dito kay Plus for the short term. Wala pa naman yung usapan sa e-games natin pero grabe makareact si Plus natin. Okay? So next si URC nag-up siya ulit ng 1.59%. So bumabawi na rin to. And meron siyang ito malakas siya 108.76 million net foreign buy. Tapos si Nickel sa mga malakas sa blue chips, nag-up siya ng 6.34% and meron siyang 16.72 million net foreign buy. So malakas si Nickel natin. Si FN na hindi ko masyado napapansin. And SMPH siguro representative ng properties natin, nag-up siya ng 1.85%. Pero ngayon yung lumalabas na trending natin ngayon si MEG at saka si
SEC. Pero ito, alam naman natin kwento ni SEC. Nag-aabang tayo ng dividendo niya, di ba? So, ayan, nakapwesto ko na ba kay SEC natin? So, si SMPH, meron din siya malakas na net foreign buy. 273.9 million net foreign buy siya ngayon. Okay? So, yun yung pinaka notable ngayon. Pansinin mo yung net foreign buy, ang lakas, 1.69 billion. So, hindi ko matansya kung kanino na-distribute yung 1.69 billion na yan. Meron ba tayong shake hands na nangyari? So, hindi natin napansin. Pero ang lakas. Sa closing lang yan kasi bago pre-close, nasa 400 million lang yata yung lumalabas na net foreign buy dito sa market natin. Okay? So, bullish tayo. So, disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po ito. So, wag mong gagamitin yung review natin as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And huwag mong kalimutang i-follow ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo, join ka sa trading group natin kung gusto mo ng guide sa trading sa markets natin. Okay, so yung mga nakasubscribe and nagsusupport sa atin, maraming salamat po. Check na lang po lagi yung ating stock trendings review, mga company reviews, mga sample trades dito sa market. So isang araw na lang ulit yung trade natin. Weekends na naman. Indicators, mga technical analysis plus yung ating mga fundamentals, risk management, and PSC stock market studies. Sa crypto, so malakas si crypto ngayon, mukhang sumabay na rin siya dito sa galaw ng ating US market kasi nasa 62K. So nag-breakout si Bitcoin natin. Okay, follow mo lang po ako dito, malib mo. May mga review tayo ulit ng mga bagong play to earn games natin kasi malakas yung sentiment ulit ng ating mga play to earn games. Sa social media, follow po ako sa aking Facebook account na Palawi Trader or dito sa Facebook page na Palawi Traders natin. Yan, pili ka na lang po sa kanilang dalawa. Sa articles natin, Bodega Peak, mga classic na articles. Hindi pa naman ako nakapaglagay ng bago. Bodega Peak dito sa local market, dito sa US stocks or dito sa ng cryptos natin. And tingnan natin yung summary ng market. So nakita ko na yung summary ni Philippine Stock Exchange natin. So confirm, malakas nga po yung tingnan mo, 1.69 billion net foreign buy nga po siya. And ang pinakamalakas ngayon is mining. So gawa yan ni Nickel kasi nag 6% siya, di ba? So hinatak niya yung mga mining stocks natin. So nag-up siya 2.43%. And malakas din yung malakas yung finance. Si BPI yata to. Nag-up siya ng 1.95% and kulay lahat sino ba to? Industrial sector natin. Sino kaya stocks yung humila dito sa industrial section natin. So Ali, Land 6 up to, ayan, mga ka-A-REITs natin. $49 million in A-REIT placement is offering 75 million shares of A-REITs to raise up to 2.7 billion Philippine pesos offered at 35 to 36 each price range naman natin. Okay? So yung mga mahilig sa mga REITs. Ayan, tama-tama ulit to. So talagang pinoponda niya yung REITs niya, no? So buhay na buhay yung mga holders natin ng e-REITs. So ito yung closing natin kanina. So mas marami naman ng konti kahit papano yung mga winners kaysa sa losers. So ito yung sinasabi ko, yung mga classic na, nag-drop pala si SEC. Yung mga classic na stocks natin, sila yung bumababa. So Jollibee, nag-drop ng 2.21%. Si Wilcon, di pa naman umakit eh. 1.83%, si SEC 1.61%, JT Cap 1.25% and Bloom, hindi na rin siya nakasabay, 1.05% loss. So yung winners natin, nanguna, grabe si Nigel, 6.34%, Converge 2.7%, bumalik na. Pure Gold 2.56%, so another breakout yata to o bounce on support si Pure Gold. Si Globe 2.32%, Ace N, ayan, nabuhay na. 2.18% and puro banks, BPI, BDO, more than 2%. Si SMPH is 1.85%. Okay? So yun po yung mga movers dito sa market. Foreign funds sold, ito yung mga binenta. AUB, Union Bank, ASN, FGen, FPH, Manila Water, CNPF, EMI, GSMI, RCI, Monbe, Aboites, AGI, Costco, Double Dragon, FLI, MAC, plus RRHI at saka C7.
So ito yung mga binili, mga bangko talaga binili. Baka nandito yung majority ng net foreign buy. BDO, BPI, Metrobank, Security Bank. Lalo na kay Security Bank is 57 million lang eh. AP, CREC, MER, SUP, DNL. Bakit si DNL FCG, Jollibee, Keeper, Tech, AC, DMC, JT Cap, Ali, Aries, Crit, Globe at saka si Tel naman natin. So Asia stocks rally across the region following Jumbo Fed rate cut and Japan Nikkei jump 2.1%. So majority naman yung sentiment sa market natin okay siya. Pero yung closing ng US market, so parang in-announce yata yun after ng closing kasi mapula yung yung closing ng mix, yung closing ng US market natin kahapon. Okay. So eto na yung dito CME Holding. So yung follow-on offering niya one, laki naman na range siya. 1 peso to 2.15 peso per offer share niya. Pero wala masyadong upside doon sa current price ni dito natin. So, dilution, pwede. Anyway, double check mo na lang. FO alert, pero ewan ko lang medyo hindi kasi maganda yung fundamental ni dito as of this time. So, Cebu, the company received its 11 A320 Neo aircraft. Converge seeking tax incentive for each $100 million data centers. MAC, ito ba catalyst niya? Broke ground on desalination plant project in Lapu-Lapu, CPLDT. Okay, ito yung kaso nila last time, di ba? Granted final approval to PLDT's $3 million settlement. China Bank has been included in Times 2024 World Best Company list. Ayan, si China Banking Corporation, CBC ba? O iba yon. So CHIB naman to sa yung sabi niya. Double Dragon declares, ayan, kaya pala pumitik siya kanina, regular cash dividend of 2.4 pesos per kailang preferred shares naman siya. Okay? So ito yung mga galawang kanina. ASEN has forged partnership with Ayala Healthcare, RCI, ano ba ang sabi dito? Continuous sale of its treasury shares. Ayan. Check mo na lang kasi dilution yan. RCI is programming 2024 business plan by raising funds through the sale of treasury shares. So pwede nilang i-take advantage kasi mataas yung presyo niya as of now. Macro Asia, okay, yan yung kanina. So sabi ni Ma'am April Tano, impact of rate cuts on stock depends on whether Fed succeeded to avoid the recession. So stocks will rise if no recession and fall if there is. Meron ba recession? Ewan ko kung meron siya. Pero may good news na si Intel, di ba? Pero magka-cut pa rin siya, 15,000 employees worldwide. Pero okay na si Intel kasi si Amazon na yata yung bago niyang customer tapos iwalay niya yung development sector niya versus yung manufacturing sector niya kasi ngayon magkasama yun. Dalawa natin na yun. Okay. So plan 3.5 billion tagidlat purchase from Robinson. Dennis Oy is making the most out of his partnership with the Lopez families Sky Cable, okay, may partnership. If Tony Tan and Injapsia think we're backing away from Mukbang Challenge, they're 100% correct. But for the rest of you, check out this fun promo. Kasi meron siyang uh, pa-burger yata ito pag dinownload mo yung app niya. Ayan. Ali Incorporated plans to issue another 10 billion sustainability-linked bonds, share buyback, Costco, Mrs. G. Robinson's Retail Holdings. SMC recently took over management of NAIA. Ayan. So good news kay San Miguel Corporation. Okay, sino pa? Ito yung mga stocks ni CL Financial. Sa REITs, ang paborito niya, REIT, CREIT, at saka si RCR. Sa Power, si AP at saka si MER. Consumer, Jollibee at saka si Monde. And then sa Telco, PLDT. Okay. So ito yung non-core assets. Si PNX magbebenta. OLHC, become major player in cold storage. Kanina sumipa si OLHC natin. Picor, preferred sale, completed with near sellout. So Fed cut rates by 50 BPS in line with what was predicted. Ayan. So sa atin magkakaroon din ng ng interest rate cuts. Siguro yun yung inabangan ng malakas na foreign buy natin. Kaya lang overbought na si PSE market natin. Okay? So yun lang yung mga balita natin. Yung iba is similar lang naman. So Fed cuts rates by 50 BPS amid economic slowdown. And laglag sila pero bago yung announcement yan. Pero ngayon,
mapapansin mo mamaya ang taas ng futures. So more than 1% na yung nakita natin kanina. Okay? So yun lang yung mga news natin. So patalastas ulit yung ating patron sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market. Sali lang po kayo dito sa patron natin. Kung gusto mo mag-support, pwede rin po. Ayan, para ganado lagi tayo dito sa mga reviews natin. Okay po. So double check na lang yan. Okay. So ngayon, ito yung PSC market. So overbought na siya. Hindi masyadong obvious, pero overbought na siya for the last 3 days. Kasi patuloy na umakyat yung candles natin. So 7K yung pinaka-support, and dahil nag-close tayo 7,202 and malakas yung net foreign buy natin 1.16 billion. So good chance talaga abot tayo ng 7,400 for the short term. Okay, dahil Friday bukas, pwede naman magkaroon siya ng profit taking at the end of the day. Kasi kung malakas yung close ng US market, malakas din yung yung opening natin. Pero pagdating ng closing, kasi Friday, baka din siya magkaroon ng konting pullback kasi overdue sa correction si Philippine Stock Exchange natin. Or pwede rin naman i-close niya ng malakas following kung ano yung gagalaw ng US market, which is ang prediction nga natin is malakas yung magiging closing na US market. Kagaya din sa atin, magkaroon ng interest rate cuts, sumipa din ng konti yung markets naman natin. Okay, so anyway, bullish tayo kasi kaya yung range natin from 7,000 to 7,400. Ayan. Hindi ko pa siya maitaas kasi hindi pa siya nagkakaroon ng support talaga or higher low formation naman. Ayan. Overbought na si PSC natin. So timing na lang tayo sa pag-take profits. So nag-close siya 0.65% and meron siyang 1.69 billion net foreign buy sa markets natin. Okay? So nakita natin yung mga big caps natin. Dito na tayo sa mga winners at saka losers ng markets natin. So based dito sa galaw niya, okay. So sino ba yung mga winners natin? Saglit. CTS, ayan. Basahin natin yung mga more than 1 million na naglawan. So nag-upshot, laki 12.5%. CC, Chelsea pumitik si hindi natin napansin to 13.64%. So yung mga nakatago, lumilitaw na Primex, Prime Media, nag-up siya ng 10%. Andito pala yung mga malalaki galawan. DNL, finally, ang laki ng kandila naman ni DNL, nag-up siya ng 6.69%. Nakakatusok na mata. Lotto, 6.58. So bull run na talaga kasi halos lahat na ng stocks natin gumagalaw na. Nickel, 6% nga po siya. SSI, 6% din. Ayan, malilito ka ngayon kung sino yung papasokin mo na stocks. Kasi lahat na, gumalaw na. All HC, meron pa ba stocks na hindi gumalaw? 5.79%. Laki ng galaw ni All HC from the last 2 days. Ayan. So minsan bigla na lang nagigising yung mga stocks natin. Sino pa? Ano tayo ng mga may million na Si Mark Ventures 5%, sino pa? Si Tech, ayan. Nabuhay na lahat yata 803K lang siya. Si OGP, ayan, so 3.87% nasa trending stocks. Double Dragon, 3%, 3.5%. Union Bank, ayan, panalo to kasi may mga binigay siya dati dito. Ayun, nag-price adjust pa siya. 3.19%, tapos breakout na rin siya. Ayan, ganda. Ganda ng mga stocks natin. Ang dami. SGP, 2.78%. Ayun. So, tingnan natin kung gumalaw ulit yan bukas. Walang volume si Ellie natin. Cebu. Ayan, taas ni Cebu Pacific na. Kailang overbought na rin. 2.7%. Megawide, diretso pa rin. 2.59. Si Alter, kulang sa volume pero umakyat. 2.6%. Si Megaworld, ayan, maraming may hawak kay Meg. 2.55%. And ASEN, 2.18%. Wala pa rin siyang net foreign buy. Okay. Medyo mahina si ASEN natin. Okay, so losers, GEO, parang meron dito kanina umaga, si RCI. So, double check niya lang So, treasury shares, ongoing yung selling niya. So, dadami kasi yung shares niya. Anyway, nasa sa inyo pa rin naman. MRC is minus 5%. Ayan, pa-breakdown na si MRC natin. Manila Water, nag-breakdown na rin. Negative 3%. Ito pala yung Primex, nag-drop.
Walang volume pala si Primex. Si Prim yung ano, maganda yung ano, yung galaw. Si SPNEC, ano nangyari sa alaga natin? Negative 2.5%. Laglag. Jollibee, 2% drop. Sino pa? Yung may volume, GSMI minus 1.8%. Okay. So yun po yung mga galawan pero mas marami naman yung ano yung nagberde. So swerte na lang talaga kung tinamaan yung mga stocks natin at nag-pull back kung kailan bullish na bullish yung ano status sa market natin. Okay? So yun po yung mga nakita natin na balita, rather galawan dito sa mga stocks natin. Silip tayo dito sa US market. So pangit yung galaw nila kahapon pero tignan mo yung ano yung futures lakas oh. Halos halos mag 2% siya. Oh. So S&P 1.65, Dow Futures 1.70. Ito Nasdaq malakas. So 2.12%. So malakas yung galawan. So European markets, ayan oh. So nauna na. Nag-celebrate na siya o more than 1%. And Asian markets is meron pa rin mapula no. Pero majority is verde yung galawan. Ayan. So maganda rin yung galawan dito sa bandang Asia. Tapos sa crypto, malakas siya. Ayan o. 62K na siya no. Refresh. Refresh ko lang ng konti para makita natin yung galaw. Okay, so base dito, 62K pa rin si ano, Bitcoin. 2.4 si Ethereum, tapos 557 si BNB. Pero maraming umakyat to. Si Solana umakyat siya. 7% si, sino pa? ADA 4%. To lakas ni Abax. So 12% Shiba. Yung mga meme coins natin, 7%. 11% si near USD. Ayan. So, maganda rin po kahit dito sa crypto, lahat nag-react doon sa Fed rate cuts. Okay? So, konti bisita tayo dito sa mga trending. So, hindi ko alam bakit nasa unahan si OGP natin, pero pinakamalakas naman na ano eh, 'di ba may mga nakita tayo diyan sina DNL, sina CTS, may mga volume din ng si Chilsea, pero ito yung nanguna sa listahan natin. Pero ang alam ko, yung lumalaban yung presyo ng ano ng mga metal products. Ayan. So kaya siguro kaya nga pansin niyo din mining stocks yung ano nang una. So silver parang may nabasa ako silver umakyat, copper prices umakyat, gold nag-pullback na isang araw pero baka umakyat din. So makita mo dito nagre-react si ano, Oceana Gold Philippines. Okay. So ngayon currently malapit na siya dito sa isang resistance dito sa 14 pesos. And ang pinaka-support natin sa kanya is 13.99. So parang ang laki ng kandila pero ano lang naman yan, 3%. Ayan, kasi kukunti lang kasi yung candles pa niya. Wala pa tayong masyadong reference. So maganda rin yan kasi kung titignan mo siya, breakout din yung ano, yung candle natin sa kanya. And ang isang good vibes pa tayo dito. So meron siyang triangle formation. Above pa rin naman siya ng ano ng IPO price natin which is dito no mga 13 pesos. Ayan. So nag-above na siya kasi 13.94 yung ano, yung closing natin. So masyado malapit ba? O pwede natin i-adjust. So may mga gaps dito, pwede natin gawing reference. Ayan. So siguro sige. Bigyan natin siya ng chance kasi maganda nga yung market. Then ang isang siguro ang isang kakaiba sa kanya kung napansin nyo is yung volume. Meron siyang 220 million which is parang 2 days na yan na merong, ewan ko kung shake hands lang to. Eh kung, pero wala naman foreigner sa kanya kasi 17.8 million net foreign sale. So hopefully totoong buyers volume yung nakita natin kasi gumalaw naman yung price action natin. Pero very unusual, malakas po yung volume niya. So itong dalawang volume na to. So dahil diyan halos mag-ano na siya, overbought na yung RSI. So parabolic yung ano itsura niya no. So very bullish yung mga indicators na sa kanya. Okay? So pwede yan. 14.6 na target kasi bullish naman yung galawan ng market. So yun lang, net foreign sell. Pero may volume naman siya. Buhay naman kahit paano si ano, OGP natin. Next, yung hindi natin ma-analyze na stock, Security Bank kasi sobrang bullish. Parabolic na to si ano. So 30% na siya in just 2 weeks. Congrats po kung meron ka, kung nagtiis ka dahil sa malakas yung downtrend niya. So hindi mo rin naman akalain na ibabalik nila yung price action niya. So yun lang, medyo ano na to, medyo extended na yung galaw talaga. So, nung isang araw pa natin sinabi, overextended na si ano, Security Bank. Pero umakyat pa rin siya. So, overbought yung price action. Wala pa tayong makita na nagba-back out yung mga buyers.
So, pero ito yung isa sa pinakamalapit na resistance is 86 pesos naman siya. So, bullish talaga kasi yung ano niya, nakapondo siguro marahil yung mga andito. Pinondohan niya ng araw-araw. Tapos, malakas na yung yung tulak niya. Kailang overbought na. So, watch mode na lang tayo dito kaya kay Security Bank. So, nasa sa'yo na kung bibili ka sa kanya. Siyempre, kung average mo mababa, okay lang, di ba? Good vibes para dito kay Security Bank. Kasi ang pinaka niya, ang pinaka-support talaga niya dito. So dito sa area na to kasi andito yung majority ng mga trading candles niya last time naman. Okay? So yun lang masasabi ko sa kanya. Check mo na lang kasi overbought na si Security Bank. Congrats po kung meron ka 2.56% and meron siyang 57.84 million net foreign buy siya. So second day na napansin ko net foreign buy lagi si Security Bank. Next, Plus mga ka-Plus, so tama nga yata decision ko hindi sumakay. Kay Plus, nang inahimbingan ako kasi hindi rin ako nakasabay dito sa galaw na to. Pero pansinin nyo pansinin nyo na lang. Okay, nag-drop siya, maliit lang naman, 1.4%. Kailan kasi yung net foreign sale natin hindi tumitigil, 56.57 million. So meron talagang gusto lumabas kay Plus at parang hindi pa siya tapos kasi 100 million kahapon and another 56 million naman ngayon. O dito yata yung sa green candle yung 100 million natin. So anyway, in the short term, gaya ng sabi ko sa inyo kahapon, so malaki yung range na nilalagay natin kasi nga volatile yung So, konting balita lang, pipitik si Plus natin, lalo na kung galing sa mga dyaryo siguro. So, pinaka-resistance pa rin natin is dito sa may gap, around 20 pesos and 16 pesos yung pinaka-support. Doon tayo sa bandang gitna. Ayan, para medyo safe yung guard band natin sa kanya. Kasi, mano to magalaw. So, umabot siya ng mga 10% minsan, di ba? Sa isang galaw natin. Pero, uh, indicator wise, medyo mahina nga si Plus natin. Okay? So, hopefully mawala yung sentiment. Pag nawala naman yung pag meron lang isa nag-confirm sa Senate na hindi talaga hindi gagalawin tong mga e-games, then malaki yung chance pabalik siya ulit dito sa 20 pesos. Ayan. So, yun na lang yung pwede nating abangan kay Plus. Next, URC. So, kagaya ng ibang stocks, umakyat pa rin. So, diretso din. Yung volume niya malakas na. Ayan. Nagkaroon na siya ng net foreign buy of 108.76 million. Marami na yan. So, meron siyang 1.59% na gain. 99.05 yung closing. So, gaya na sabi ko sa inyo kahapon, yung pa rin naman, MA100 pa rin yung pinaka-main na resistance na nilalagay natin sa kanya. So, meron na siyang mga established support dito. May gap. So, pwede dyan. Nasa 97 pesos na support level naman. So bullish na siya ulit kasi nakabalik yung RSI above 50 level. So ang pinaka good news natin sa kanya, meron siyang 108 million na net foreign buy. Okay? So representative ng mining, saglit. Bago natin puntahan si nickel. FNI, okay, gumagalaw din siya. Si Mark Ventures, nag-react din. Si APX, medyo, alam ko, nangyayari dito kay APX natin. PX, ayan. So, medyo nauntog din siya. Okay, so si nickel talaga yung malakas. Okay, so on the way siya para mag-breakout sa MA100. Pero yung candle natin, di ba? Dahil sabi natin, naka-breakout na siya, di ba? So, good sign. So, hopefully continuous yung rally natin bago manghina si PSE. So, pinaka next resistance is 3.9. O mga 3.9 siguro bago mauntog si nickel. Ito na yung pinakamalakas niya na resistance kasi nandito yung majority ng mga buyers last time. Ayan. So yan yung pinaka challenge kung lalampas siya ulit ng 4 pesos. Pero kung tama yung natin, yung pinapakita ng mga indicators natin na reversal na siya, so may chance talaga breakout din ng 4 pesos. So more on the upside tayo ngayon sa majority ng stocks kasi maganda nga po yung yung sentiment ng market. So 6.34%. Hopefully maalaga natin gumalaw na. Hindi gumalaw yung mga alaga ko from the past 2 days. 6.34% si nickel and meron siyang 16.72 million net foreign buy. So good. Meron na siya net foreign buy. Si FNI, meron ba? Wala pa. So wala pang ano ba nangyari dito sa mga to? Bumagyo lang
dumiretso na pababa yung price action natin. And then lastly, representative siguro ng property si SMPH. So makita natin dito na on the way na siya dito sa previous na ito siguro pinakamalakas na resistance niya, 34 pesos. And uptrend naman siya kasi may series ng higher lows. So tignan din natin kung matuloy siya yung galaw natin sa kanya o ganito. Last time, saan ba natin ilalagay? Dito o dito? Ayan. So, parang sagad na kasi. Breakout na ba yan? Okay, dito ko na lang ilagay. So, kasi resistance pa naman is andito sa 34.6. Pero malakas siya. So, meron siya net foreign buy. Okay, so good vibes tayo dito kaya SMPH. Okay lahat ng indicators. And meron siyang volume. 273 million net foreign buy. 1.85%. Malit lang yung gain niya. Si Meg, ba nangyari? Breakout si Meg, yung ibang properties. BLL, hindi natuloy yung breakout ni BLL na. Tapos si Ali, okay naman si Ali. Si Robinson, alam ko nag-drop. Ayan. Pero makit naman siya from the past 2 days natin. Okay, so maganda rin kahit pa paano. Mabagal pero okay naman yung galaw ng mga properties din na rin. Okay, so yun lang yung ating review. So mamaya, mukhang maganda mag-trade sa US market kasi bullish yung pinapakita na futures and pwedeng ilang araw din kasi yung yung epekto ng interest rate cuts. After nun, syempre, profit taking naman. Pero for the medium term, good sign yon para mag-recover yung mga markets sa international. Sa atin kasi, sabi ni Ma'am April, regardless kung bumagsak si US market, maganda yung yung galawan dito sa Pilipinas. Ako naman, ganun din yung thinking ko sa kanya kasi 10 billion ba naman net foreign buy, di ba? So, yun yung abangan natin pag lumabas sila. Pero ngayon, hanggat nandyan sila, maraming stocks na pipitik talaga. Okay, so yun lang. Good vibes tayo. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. So, kung gusto mo ng guide, sali ka lang sa group. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Putigipig, Twitter, and Patreon. Sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market, sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.